Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Freelance IT engineer in Japan, sumasahod ng more than 800 lapad. Ayon sa news na ito, ang mga freelance engineer dito sa Japan ay sumasahod ng more than 800 lapad in average annually base sa ginawang survey ng isang agency company. Base sa nakalap nilang data, ang mga sumasahod ng nasa 400 to 600 lapad ay nasa 12.9% at 600 to 800 lapad ay umabot naman ng 52.1% na siyang pinakamarami. At ang nasa 800 to 1,000 lapad ay nasa 26% at ang more than 1,000 lapad naman ay nasa 7.8%. Ang sahod daw nila ay tumataas yearly sa ngayon. By age bracket, ang mga nasa 40s ang siyang pinakamarami at sinundan ng mga 50s ang age. By work field naman, ang mga project manager ang siyang merong pinakamalaking sahod na umaabot sa 1,024 lapad average at ang mga programmer naman ay nasa 773 lapad ang average annually salary. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban. Dito kami. Ito po ang pangalang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Dinodoble na Australia ang foreign student visa sa immigration crackdown. Sydney, sinabi ng Australia ng Lunes na doble nito ang pagbayad sa visa para sa mga international na mag-aaral, ang pinakabagong hakbang ng gobyerno upang pigilan ang record ng migration at nagpatindi ng presyon sa isang mahigpit na merkado ng pabahay. Mula Hulyo 1, ang bayad sa international student visa ay tumaas sa $1,600 mula sa $710. Habang ang mga may hawak ng visitor visa at mga estudyanteng may pansamantalang graduate visa ay pinagbawalan na mag-apply onshore para sa student visa. Ang mga pagbabagong ipapatupad ngayon ay makakatulong sa papanumbalik ng integridad sa ating international na sistema ng edukasyon at lumikha ng isang sistema ng paglipat ng mas mataas, mas maliit at mas mahusay na makapaghatid para sa Australia. Sinabi ng Ministro ng Home Affairs na si Claire O'Neil sa isang pahayag. Ang opisyal ng data na inilabas noong Marso ay nagpakita ng net migration ay tumaas ng 60% sa isang record ng 548,800 katao sa taon hanggang September 30, 2023. Ang pagtaas ng mga bayarin ay ginagawang mas mahal ang mga pag-a-apply para sa isang student visa para sa Australia kaysa sa mga nakikipagkompetensyang bansa tulad ng US at Canada, kung saan nakakahalaga sila ng humigit kumulang $185 at $150 ayon sa pagkakabanggit. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.